Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para kong naaaninaw ang iyong darating buhay, diwa ito'y katapusan at lulubog na kapag kuwan ang maliwanag na araw. Kaya ngayon, ang hingi ko, dalawang bagay sa iyo. Sundin naman sana ako, pahimakas ko na ito, o bunso, sa pag-alis mo. Ang hingi kong una-una sa bunso ko't aking sinta, huwag kang lalayo muna at dito ka na magpasko bago maghiwalay kita. Ang ikalawa, hingi ko na inuulang sa iyo. Ako naman tapatin mo. Ano ang nasa sa iyo yung mga pariseo. Nang kay Jesus na marinig, yaong wikang matatamis, niyong inang nahahapis, di nabata at di natiis, sumagot siya't nagsulit. Inako, ano yung mahal na aking kaginawan? Ano pa po, bagang-bagay, ang sukat mo, ikasuway sa puon na nalulumbay. Ngayon po ay naganap na ang araw na aking pita ng pagsakop ko sa sala. Simula na ito inanang di natin pagkikita. Ganap na at walang kulang, panahon at takdang araw ng ama kong lubhang mahal, sa pagsakop ko sa tanan sa buong sansinukuban. Inako'y masusunod na hula ng mga propeta sa Eskritura Sagrada, hirap at madlang parusa ng pagsakop ko sa sala. Magdalita inako at ako nga'y tulutan mo. Kay ama'y sumunod ako, di mangyayari, totoo na di ako manaw dito. Di na mangyayaring iliban ang pag-alis at pagpanaw. Palibhasa ito'y halal. Ito'y pangakong matibay
pagsakop sa kasalanan. Mangyayari bang suwayin utos ng Ama at bilin? Wala yatang daan man din. Ang tao'y di pasakupin sa salay pagkagupili. Datapuwain ng mahal na aking kinalulugdan. Kahimat ako'y mamatay. Sa loob ng 3 araw ako'y muling mabubuhay. Ito'y siyang pangako ko, siyang tipan ko sa iyo. Walang pagsalang totoo. Kaya ako'y tulutan mo nitong pagpanaw na ito. Tabain akong mapalad bukod sa babaeng lahat. Para ko ng pahimakas sa aking pagpanaw bukas. Yakap yaring iyong anak. Wika nakalumbay-lumbay, sagot na ikamamatay. Daig ang mabisang punyal na ikikitil ng buhay ng sinuman nasasaktan. Nang marinig di Maria ang gayon ng parirala, dibdib ay kumakaba-kaba, nalunos na kapag halos manaw ang hininga. Kung dangay kinakasihan ng Diyos sa kalangitan, ang sa inang birheng buhay, halos nga maalis at manao ang hininga sa katawan. Nang mauli ng loob nitong inang nalulunos, sa silid agad pumasok, nanalangin at lumuhod sa kaniyang Amang Diyos. Sa langit ay tumingala, ang mata ay lumuluha. Ito ang siyang winika. O Diyos amang dakila, hari sa langit at lupa. Ano nga't bakit puon ko pinalalo sa anak mo ang mga hamak na tao at
mahal mo pang totoo sa gayong sala sa iyo. Ang dapat mong pahirapan dahilan sa kasalanan, siyang ipagtatangkakal, at ang anak mo ring tunay ang iyong ipapatay. Kung baga Diyos kong Ama, sa tao ay naawa ka. Patawarin mo na sila, huwag mong ipapatay na ang anak kong sinisinta. Yamang ganap na totoo, kapangyarihan mong ito, di man mamatay Diyos ko, mangyayari kung loob mo sakupin ang madlang tao. Batid mo na't naalaman ang lahat kong kahirapan. Di na lang siyam na buwan, sa tiyan ko ay namahay ito siyang kalooban. Lalong hirap na totoo nang kami paalisin mo, naparoon sa Ehipto. Pagod na di mamagkano ng pagkalong sa anak mo. Ano pa't Diyos kong Ama, madla ang aking balisa, hapis na walang kapara, nang lumaki na nga siya at nangaral sa lahat na. Kaya amang maawain, siya'y iyong patawarin, at ako na may gayon din. Huwag mo na pong kunin ang anak kong ginigiliw. At kung siya ay mamatay, pilit akong mararamay. Dito nga'y ang kahirapan, sa puso ko'y mamaamahay kung ang anak ko'y matingnan. Di pa ba sukat poon ko ang kanyang pag-aayuno, paghahampas sa disyerto, maging tubos na totoo sa sala ng madlang tao. Ako na ang pagbuntunan,
ng lahat mong kagalitan. Ako na'y siyang mamatay, lalo ko pang katuwaan, siya lamang ay mabuhay. Itong hiling kong talaga at sa iyo'y iniuula. Diyos ko, magdalita ka. Itulot mo na nga sana nang ako'y matiwasay na. Marami pang madlang bagay ang sa birheng karaingan, agad siyang pinakinggan at sinagot kapag kuha ng Diyos sa kalangitan. Narinig ko ng magaling, Maria, ang iyong daing. Di ko mangyaring tanggapin, na ika'y aking sagutin, ang anak ay timawain. Hindi niya mababata na makitang maghirap ka, lalo pang ang sakit niya, kaya ang lalong maganda ay ang siya ay magdusa. Maria'y di ko matanggap, iyong pakiusap. Hindi na nga malilinsad, ang anak mo'y maghihirap dahil sa sala ng lahat. Siya na nga ang katampatan ng maghirap at mamatay, sapagkat siya nga lamang ang umako at humadlang sa sala ng santinakpan. Dili iba ang anak mo, magbabawa ng puot ko. Ang mga hunghang na tao, siyang lunas na tutu sa sala ng buong mundo. Maria, ang iyong tularan, sakripisyo ni Abraham, sa pagsunod niya lamang sa hiling ko't kalooban, si Isaac pinugutan. Ito naman ang hiling ko at aking loob sa iyo, nang matimawa ang tao, ay magtiis kang totoo at magdusa ang anak mo. Nang matanto at mabatid ng inang berheng may hapis, na yaoy loob ng langit, munti may di na umimik, nagbata nangang nagtiis. Mahapdi mang walang hanggan,
mapait man at mapakla, gayong hirap ay binata ng Poong Birheng Maria, pagsunod sa Diyos Ama. Taong Walang walang pakiramdam, pakiramdam, ang puso natin ay ay buksan. buksan. Aral ay Aral ay ating hayaan, ating ating magugunang magugunang-gunang ang lumbag ay ng bireng mahal. mahal. O taong walang balisa, walang muntimang alala, ang iniibig mo tuwi na sumaway at magkasala sa Diyos na Poong Ama. Lubos na tinutularan kay Judas na kagagawan, di lang katampalasanan, at isip na mahalay ang nasa iyong katawan. Tunong na magwika-wika, humibot magdaya-daya, lubhang mananalong dila, mataas magmunok kala palalong walang At kung di mo kamukha. babawahan gayong katampalasanan, tantong kahina-hinayang, ang kaluluwa mong iyan sa impyerno'y gagatungan. Ilong si Judas, apostol na walang palad, sa kasakiman sa pila, ang kaluluwa ay nasadlak sa balong puno Marami ng pa at makapal sa hirap. sulat napapalaman, dahilan sa kayamanan, sa impyerno'y gagatungan ng budhing mga sukaban. Kaya sino ka mat alin, Kristiyanong nagugupiling, iyong isiping magaling, at ngayon musiksikin ang lahat mong Ang doon mo mausisa ang iyong pagkamasama, kung mahabagkat na awa sa taong iyong kapwa sa may hirap at dalita. Kung magaling ang gawa mo, daming pupuri sa iyo. Ang palalong walang tutong, api saan man patungo ang hirap, Gayong hirap ay magbawas sa puso mo't kaluluwa. Magkusa kang pakalara at manalangin tuwing
sa puong Birhen Maria. Ang anumang kahirapan, sakit na iyong karatnan, pawa mong pasalamatan, at yaon ay kalooban ng Diyos sa Pag ipagdalang kalangitan. galit anumang hirap at sakit, kung mabata at matiis, tantong hindi malilihis, gagantihan ka ng langit. Nang unay kaugalian, niyong taong kalahatan, taon yaong napipisan, ang buong sangkahudyuhan sa Jerusalem na Kapag bayan. labing-apat na buwan ng Marso ang bansag, magpipisa na ang lahat, tuwa ng pasasalamat ng manaw sa paghihirap. Sapagkat ng unang araw, bihag ang sangkahudyuhan ni Paraong Haring Hunghang, at alipin silang tunay ng taga-Ehiptong bayan. Moises, at hindi bang sa kanila'y kumuha himalang katakataka sa harit ipinakita sa pagtubos nga sa kanila. Ito ngang araw na ito, ang pagsasaya ng Hudyo ng pagpanaw sa Ehipto, araw ng Pasko ang ganito, kaya sila dumarayo. Nang Huwebes pagka umaga si Kristo ay gumayak na at nagpaalam sa ina. Tutup din na ngang talaga ang pagsakop niya sa sala. Aniyang ako'y paalam, kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan. Ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Dumating na pong totoo, araw na hinihintay ko, ng pagsakop ko sa tao. Magdalita ang ina ko, ako'y paalam sa iyo. Ina, huwag kang mahapis sa pagpanaw ko't pag-alis.
masaklap man at mapait, titiisin at siyang ibig ng ama kong nasa langit. Sana. Nang matanto ni Maria, yaong sabi sa kaniya, dibdib ay kumakaba-kaba at tumangis kapag daka ito ang pinagbadya. Di yata bunsong anak ko, di mangyayaring mabago ang pagpanaw pag-alis mo. Ano ang aasalin ko kung mahiwalay sa iyo? Yamang ito'y isiyang utos at kalooban ng Diyos. Mapait di masayod at mahapdi man sa loob, titiisin ko ng tibubos. Nguni at ang aking hiling sa punso ko't aking giliw, sana'y sabihin sa akin kung saan ka hahanapin ng ina mong naninimdim. Ang sagot sa birheng mahal nitong anak na papanaw, inay di ka maiiwan. Ikaw ay sasamahan ng pamangkin mong si Juan. Pawiin ang madlang dusa at ang luha mo sa mata. Mahapdi may anhin baga, ikaw rin po lamang ina ang aking kasama-sama. Datakwat madlang sakit, daing ng inang may hapis, alin dila ang magsulit, aling mataas na bait ang di magputok ang dibdib. Tumatangis kapuana, bubunto-buntong hininga, dibdib ay kakaba-kaba at nagpaalam pagdaka si Jesus sa birheng ina. Niyakap na nga si Jesus, niyong inang nalulunos, luha sa matay na nanagos, at saka
siya nanaog 10 mga disipulos. Sinusundan din ng mata nitong may lumbay na ina. Gayon din ang anak niya. Linigot di mabata ang inang nababalisa. Nang di na niya matanaw ang anak na minamahal, pumasok na kapagkuhan sa silid niyang tahanan, hapis na di ano lamang. Itong mahal na Mesiyas, nagpatuloy ng paglakad. Inaaliw ng alagad, mga misteryong mataas siyang ipinahahayag. Nang sa piling nila naman, ulibiting kabundukan, di malayo sa bayan, doon muna nagtumahan hanggang lumubog ang araw. At inaralang lahat na ni Jesus ang mga sama. Pawang wikang magaganda, nasukat ikaginhawa ng kanilang alaala. Nang 3:00 na ang araw, si San Pedro at si San Juan, tinawag niya kapagkuhan, at saka pinag-usapan, ito ang siyang tinuran. Kayo aniyay umuna at sa bayay pumasok na. Doon inyong makikita isang tawong nagdadala ng tubig sa bangang isa. Haling sunurin pagkuwan saan man, siya humanggan. Ang pasukin niyang buhay, kayo ay pumasok naman at siya kong kalooban. At ang sayay-saying totoo sa bahay ay tura ninyo. Doon ako magpapasko at nang ituro kung ano lansa. Araw na ito,
Nang ito'y may pangusap ni Jesus na nagpahayag ay ang dalawang alagad kapag daka ay lumakad at saba. Ya'y nagsitambad. Sa pagparooy nakita yaong tanda sa kanila. Sinunod kapag daka sa bahay nila, inihanda ang kapang lahat na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Wala po ang sis May, sis Ferdeline para sa pagbasa ng mabuting balita. Kung wala po siyang inusap, pwede po ako. Wala. Wala. Mukhang Sabihin wala eh. inusap. Ayan. Alleluia, alleluia. Wikain mo po, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 5 verses 20 to 26. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasa panganib sa kahatulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at dooy maalaala mo na ang iyong kapatid ay merong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.